Nagpapatuloy ang kwento sa dalawang tao na tinanong ni Allen na totoo bang kinuha ng zombie ang babae, takot naman na sumagot ang dalawa at sabi pa nila na kitang-kita ito ng dalawa nilang mga mata, dagdag pa nito na nakakuha ng bintahe ang zombie dahil sila ay sobrang pagod sa pagtatrabaho buong gabi. Bumalik ang tagpo sa mismong pangyayari habang sila ay pagod sa pagtatrabaho, bigla silang napalingon dahil may sumigaw na isang babae na ipinagtaka nilang dalawa. At ang babae ay humingi ng tulong sa kanila habang dinala na ito ng zombie papalayo. Sa pagkakita nila sa babae, agad naman nila itong nakilala at ito si Mor Ian. Balik sa ating bida na tinanong kung sino si Mor Ian, agad naman na sumagot ang lalaki na ito ay isang batang babae na nangangalap ng mga halamang gamot. Dagdag pa ng lalaki na kadalasan tumutulong ito sa mga tao sa nayon at tumutulong din ito sa paggamot ng mga tao, ngunit sumagot lamang si Allen na kilala niya ba ito. Naiilang naman na sinabi ng dalawa na siya isang magandang babae. At dagdag pa nito, tinanggihan pa nito ang pag-amin ng pag-ibig ng prinsipe sa mga narinig ni Allen para na itong nawalang ng dugo at napaisip na balik naman sa pangyayaring iyon. Sinabi pa ng lalaki na dahil sa kahihiyang iyon tinangka na ni Allen na magpakamatay, pero hindi na ito pinatapos sa pagsasalita ni Allen at sinabi na niya na naalala na niya ito at napaisip na lang ng sobrang nakakahiya iyon. Pinagpaliban na ng lalaki ang usapin at sinabi na nitong magbuo sila ng grupo para hanapin si Mor Ian, habang ang ating bida naman ay galit na napaisip dahil ang mga bastardong ito ay desididong hanapin ang babaeng iyon dahil lang sa maganda ito. Ngunit biglang naging seryoso si Allen at napasabing kailangan niya din itong asikasuhin. Sa kadahilan ng unang pagkakataon pa lang niyang makarinig ng tao na kinuha ng zombie, at bukod pa dun baka may makampirma siyang isang bagay. Kinuha naman ni Allen ang kanyang balabal at tinanong ang mga lalaki na possible ba nilang mahanap ang babae. Minungkahi naman ng lalaki si Sir Hans ang hunter mula sa kanilang nayon at mukhang tutulong din ito sa prinsipe. Kaya sinabi na ni Allen na pumunta na sila agad, na sinang-ayunan naman ng dalawa. Dagdag pa ni Allen na sabihin nito sa nagngangalang Hans na magmadaling pumunta sa kanya. Pero biglang lumingon si Allen sa kanyang gilid at nagkatinginan sila ni Charlotte at wala man lang nagsasalita sa kanila. Kaya habang nagtitigan lang silang dalawa, dumaan lang si Allen sa harapan nito. Habang papalayo na si Allen kay Charlotte, napapaisip naman ang prinsipe na kung nagtatanim pa rin ba daw ito ng galit sa kanya dahil napatumba niya ito. Kasunod nun bigla namang tumakbo si Allen at sinabi sa dalawa na puntahan na nila si Marian dahil baka maging tanghal-iyan pa iyon ng mga zombie, at sumunod naman agad ang dalawang lalaki at sumang-ayon sa mga sinasabi ni Allen. Habang si Charlotte naman ay tahimik lang silang pinagmamasdan. Makaabot naman sila sa isang kuweba at may nagsalita na kasamahan nila Allen na ang mga zombie raw ay pumunta dito dahil nakita niya ang mga yapak nito sa lupa, kaya sigurado na sila na nasa loob ng kuwebang ito ang zombie. Ang nagsalitang tao pala kanina ay si Hans na pinuri din ni Allen dahil sa kanyang husay sa pagtuklas, at dalawa naman sa likod nila ay namangha sa kakayahan ni Hans. Sa isip naman ni Allen na mahusay itong natuntun ni Hans. At naniwala siya dito dahil ang mismong kuweba ay naglalabas ng malakas na demonic energy, at naniwala siya na ang kuwebang ito ay puno ng mga zombie o kung ito din ba ang pinagmulan ng salot. Dagdag pa ni Allen na sa bagay meron namang mga lugar na naglalabas ng natural na demonic energy, pero kung titignan ang mga galaw ng mga zombie, malaki talaga ang posibilidad na may nagko-control sa kanila. Kaya seryoso namang tinanong ni Allen na susunugan kaya nila itong kuweba, at sa mga narinig ng lalaki napasigaw naman ito dahil nandoon pa si Mor Ian sa loob, kaya sumang-ayon na lang si Allen dito. Ngunit nilingan niya ang kanyang mga kasamahan at sinabing masyadong masukal ang daan sa loob at ito ang lokasyon kung saan ang lakas ng mga zombie ay tataas. At kung pupunta sila sa loob para iligtas ang isang babae, magiging pagkain lang silang lahat ng mga zombie, kaya napatanong naman ang lalaki na paano nila ililigtas si Mor Ian. Kaya tumalikod naman si Allen at sinabing naghanda sila ng maayos at bumalik dito at syempre ililigtas si Mor Ian, pero ang posibilidad nitong makukuha siya ng buhay ay bumaba.
Ngunit biglang napalingon si Allen dahil narinig siyang kakaibang tunog sa kanyang likod. At sa paglingon niya nakita niya ang mabangis na uso na gusto siyang kainin. Pero hindi na siya nakailag pa agad na kinain ang kanyang balikat kaya napasigaw na lang siya sa sakit at ang kanyang kasamahan ay walang magawa dahil sa bilis ng pangyayari. Hindi kinain ng tuluyang si Allen ng uso at dinala lamang siya sa loob ng kuweba. Habang siya ay bitbit ng uso agad naman na sumunod ang kanyang mga kadamahan patungo sa loob. Napasabi na lang sa kanyang isipan si Allen na ang usong ito ay naging zombie na rin pero mas nagulat siya nang ihulog siya ng uso sa malalim sa bahagi ng kuweba at wala siyang magawa kundi sumigaw lang. Pero nahulog na siya pababa winawasiwas niya ang kanyang pala at ginamit ang kasanayan niyang Swamp of Death. Sa atake naman ni Allen napasigaw ang zombie na uso dahil napaso ito sa holy water. Sa paglapag ni Allen sa ilalim agad niyang hinawakan ang kanyang balikat at gumamit ng skill. At ang kasanayan na iyon ay tinatawag ng terrible curse at unti-unti nitong pinagaling ang kanyang sugat. Habang nagpapagaling si Allen sa kanyang sugat naisip niya na inaasahan niyang healing skill ito at ang kanyang banal na kapangyarihan ay nasa pinakamababang antas ngunit ito ay maasahan sa mga ganitong oras at mas lalo pa itong maasahan kung mapalakas niya ito. Patuloy pa rin siya sa kanyang pagpagaling ngunit biglang bumaba ang uso sa kanyang likuran na agad niyang nilingon. At sa kanyang pagtingin dito nasuri ito ng sistema at ito ang King of Gluttony. Ang edad ay di masukat at may mga espesyalidad sa pagkagat, pagdurog, pagwasiwas at paghukay sa mga lamang loob ng kanyang mga biktima at dagdag pa doon pinalalakas ito ng isang necromancer. Habang nagtitigan silang dalawa napatanong na lang si Allen dahil sa napahusay ito ng necromancer at kaya pala nagawa pa nitong nakatayo matapos niyang atakehin ng holy water. Dagdag pa ni Allen na magiging dehado siya sa laban na ito kung kinokontrol ito ng isang necromancer at bukod pa dun nagtanong din niya sa sarili kung paano niya matatalo ang usong ito dahil may malakas ito na puwersa. Pero bigla namang umatake ang uso kay Allen na labis niyang ikinagulat. Pero nagawa naman niyang ilagan ang kagat ng uso kaya nadapa siya. Subalit inatake lamang siya nito ulit gamit naman ang mga matutulis nitong mga kuko pero may napansin siyang pulang liwanag sa kanilang itaas. At yun pala si Charlotte na bumulusok pababa at tinusok ang isang mata ng uso gamit ang kanyang kutsilyo. Dahil doon napahinto bahagya ang uso sa ginawa ni Charlotte. Ngunit bigla na lang itong sumigaw sa galit at lumingon pa ito pataas habang si Charlotte naman ay nakasakay sa likod nito. Pero nagtaka naman si Allen dahil sinundan sila ni Charlotte pero ipagpaliban niya muna ito sa ngayon dahil nilabanan ng babae ang uso. Kaya habang si Charlotte na ang inatake ng uso sumigaw naman si Allen sa babae na pigilan niya muna ang bastardong uso na yan pero hindi ito narinig ng malinaw ni Charlotte. At dahil doon natapon siya nito ng malakas sa lupa. At bigla itong lumapit sa kanya na. Muntik nang natama ng babae sa mga paa nito. At sumigaw ang uso sa harapan ni Charlotte na para bang gusto na siya nitong kainin. Kakagatan na sana si Charlotte sa uso ngunit nagawa niya itong masaksak sa lalamunan. At si ginawa niyang iyon tumalsik naman ang maraming dugo sa kanyang kamay at nanginginig na din ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa kanyang sandata. Kasunod nun may bigla namang umatake ng malakas sa muka ng uso. At nagawa nitong tumilapon sa pader ng kuweba at habang pinagmamasdan ito ni Charlotte makikita naman sa kanya ang pagod. Sinabi naman ni Allen na magaling ang ganawa nito sa pamamagitan ng pagsayang ng oras sa uso kaya nagamit niya ang kanyang kasanayan sabay may kamay na nag-abot sa kanya ng tulong at agad din naman ito nilingon ni Charlotte at nagpasalamat din kay Allen sa paglidaltas nito. Ngunit aabutin na sana niya ang kamay pero nagtaka siya sa kulay nito. Kaya agad niyang binawi ang kanyang kamay at napatanong na lang sa sarili na naging zombie na din ba si Allen habang siya ay nakikipaglaban sa uso at marami pang katanungan ang dumadaloy sa kanyang utak dahil sa kanyang reaksyon. Pero sa inaasahan ganito dapat ang prinsipe makipaglaban sa isang digmaan sabay lumabas pa ang mga maraming undead summon ni Allen. Sa mga nakita ni Charlotte bahagya naman siyang kinilabotan mga undead.
Ngunit si Allen ay ngumiti lamang na parang isang mamamatay tao. Kaya kasunod nun naghanda na ang mga undead summon ni Allen para sa sabyang atake at napasabi si Allen na sa sami ng kanyang zombie sigurado na siyang matatalo na niya ito. Umatake na ang mga undead summon ni Allen at kinagat nito ang iba't ibang parte ng katawang uso. Habang may nakakagat sa kanya winawasiwas ng uso ang kanyang kamay at nagawa naman nitong mapatalsik ang mga undead summon sa pader. Ngunit sa inakala ng uso na naubos na niya ang mga undead summon ni Allen pero may bigla pang lumabas galing sa lupa. Habang tinignan nila ang labanan pagod naman na sinabi ni Allen sa kanyang isipan na ang usong ito ay pumatay ng maraming tao pero maaari pa naman siyang makapag-summon ng mga undead. Habang pinagmamasdan niya ang uso napapasabi na lang siya na ang katatagan ng usong ito ay mas mataas kaysa sa kanyang mga zombie. Pero naubos ng uso ang mga undead summon ni Allen ngunit nagtamo pa rin ito ng mga sugat sa katawan. At lumapit pa ito kay Allen pero makikita naman sa mukha niyang hindi na siya natatakot sa uso. Pero may bigla namang malakas na tumulo ang dugo nito. At makikita sa kanyang ulo na may nakatusok sa kanyang ulo at napasigaw ito sa sakit. Ang tumusok pala sa uso ay si Charlotte at namangha naman si Allen sa ginawa nito. Sabay nakatingin siya kay Charlotte at napaisip na ang laban ay masyadong halata ang resulta. Pero bigla namang lumingon si Charlotte kay Allen at si Allen lumingon din para likod at tinawag ni Charlotte si Allen na may pag-alala. Kaya tinanong niya ito kung ayos lang ba si Allen kaya tutulungan na niya ito at pagod naman na sumagot si Allen na ayos lang siya gumamit lang siya ng madaming banal na kapangyarihan. Pero sa isip ni Allen napatanong siya kung bakit nandito ang babaeng ito at nandito daw ito para akitin siya. Mahina naman na sinabi Allen kay Charlotte na nagawa na niyang ipakita sa kanya ang kanyang mga kapangyarihan. At sa paningin ni Charlotte kumikinang si Allen at sinabi pa ng prinsipe na hinihiling niya na sana mamuhay siya ng tahimik bilang patapon at mas maganda kung esekrito niya ang kapangyarihan ni Allen. Habang kumikinang ang paligid binigkas lamang ni Charlotte ang salita prinsipe habang tinitignan ito. Pero ang tunay na mukha ni Allen ay masyadong pagod at napapaisip na lang siya na hindi na niya ito guguluhin pa kahit kailan kaya iwan na siya nito. Pero sumagot lamang si Charlotte na ang prinsipe daw ang kanyang tagapagligtas kaya susundin niya ang lahat ng mga huling nito at sa mga narinig ni Allen nagtaka naman siya at napatanong kung paano siya naging tagapagligtas ng babaeng ito. Kaya tinanong si Charlotte ni Allen na bakit niya naisip ang bagay na iyon ngunit may biglang tumawag sa kanilang dalawa mula sa itaas na bahagi ng kuweba. At yun pala ang kasamahan ni Allen na nagtatanong kung bakit tumalon si Charlotte sa ibaba at ayos lang din ba ang prinsipe kaya natagalan sila dahil kumuha pa sila ng mga kagamitan para magalugad ang kuweba. Kaya agad naman itong bumaba gamit ang tali na kanyang dala makikita sa itaas niya na hinawakan ito ng kanyang mga kasama pero kasabay nun napaisip si Allen na ayos lang siya kaya pumunta na ito sa taas. Pero sa pagbaba ng lalaki nagulat ito sa kanyang nakita at napatanong kung sino ang gumawa nito sa mga zombie at sa oso. Kaya nasabi niya sa dalawa kung sila ba ang gumawa nito sa oso dahil sa pagkakaalan niya ito ay ang King of Gluttony at hindi na mabilang taong napatayo nito pero nauutol naman na sumagot si Charlotte sa tanong ng lalaki. Pero biglang nagpintig ang tenga ng lalaki dahil may nagsabing sa palagay niya may isang necromancer sa lugar na ito at pati si Charlotte ay nakatingin din sa nagsasalita. At ang nagsalita pala kanina ay si Allen at sinabi pa nito na ang necromancer ay sinubukang gawin ang lugar na ito bilang lungga at pinatay ang oso na nandito sa lugar kaya pagpasok pa lang nila dito ay patay na ang lahat. Agad naman na sumang-ayon ang mga kasama ni Allen at may napasabi pang nakakatakot. Naman dahil may isang necromancer pero sa loob-loob ni Allen napasabi na lang siya na masyadong mababaw mag-isip ang mga taong ito. Pero naisip din niya ang posibilidad na maaaring patay na si Morian. Dagdag pa niya na ang necromancer ay sinubukang silang painan sa pamamagitan ng babaeng iyon gamit ang undead na oso maaari siyang makapatay ng marami. Habang si Allen ay napapaisip nilapitan naman siya ng kasama niyang lalaki na ano na ang kanilang gagawin ngayon sumagot naman si Allen na papasok pa sila sa malalim na parte ng kuweba.
Sinabi naman ng lalaki na sigurado ba si Allen dito at agad naman siyang sumagot ng oo. Dagdag pa ni Allen habang may baliw na ekspresyon na kailangan niyang tignan kung gaano kagaling sa necromancy ang taong ito. Kaya sinabi na niyang mukhang ayos lang ang lahat kaya pumunta na sila sa loob. Nagulat naman sila sa lugar dahil may liwanag sa unahan ng kuweba. Kaya agad nila itong tinignan sa likod ng mga bato. At nagulat ang lalaki dahil may nakita siya at tinawag niya ang prinsipe. At ang nakita niya ay si Mor Ian na tinali at makikita din sa lugar ang iba pang kagamitan ng necromancer. Nagmamadali namang pinuntahan ng kanyang kasamahan ang ginapos na si Moran at nasa likod lang si Allen na nagtataka. Nagulat siya dahil buhay pa si Mor Ian kaya napaisip na siya na ang necromancer ay ginawa siyang pain kaya mas madali na lang ito sa kanya na patayin ang babae at kontrolin. Sa mga tanong ni Allen sa kanyang sarili namuo ang pagdududa sa kanyang isipan. Habang papalapit na sila kay Mor Ian tinawag naman nito ang prinsipe. At napatanong na nandito ang lahat para iligtas siya sabay napaluha pa ang mga mata nito. Pero hinampas naman siya ng malakas ni Allen sa mukha gamit ang kanyang pala. At sa ginawa niyang iyon nasuka naman ng dugo si Mor Ian sa natanggap na atake. Kaya laking pagkagulat naman ng mga kasamahan ni Allen sa ginawa niya kay Mor Ian at pati si Charlotte na patikip din sa bibig sa sobrang gulat. Kaya sumigaw sila sa prinsipe at si Allen naman ay parang wala lang sa mga nangyari. Pero naging seryoso naman na sinabi patawad dahil nataman ito sa matulis na bahagi ng kanyang pala. Kaya agad naman itong tinulungan ng kasama nila at tinanong ayos lang ba si Mor Ian habang ang isa namang lalaki ay tinanong kung ayos lang ba si Allen pero sumagot lang ito na ano ba ang mali niya. Dagdag pa niya na nakita niya ang lahat at makikita sa kanyang window system ang totoong pangalan nito na si Morgana 63 na taong gulang at may espesyalidad na honey trap necromancy desertion pagsumpa at assassination. Kaya napapaisip si Allen na si Mor Ian ay hindi ang pain sabay may tumawag sa kanya na prinsipe. At ito si Mor Ian na sinasabing may hindi pagkakaintindihan dito pero sumagot lamang si Allen na hindi na siya makikinig dito kahit kailan at ang lahat ay wag magpalin lang sa babaeng ito. At sinabi ni Allen na ang babaeng iyan ay isang necromancer sa sinabi naman ni Allen nagulat ang mga kasama nito at napalingon sa kanya. Dagdag pa ni Allen na ang pangalan nito at ang edad ay lahat kasinungalingan at sa mga narinig ni Mor Ian labis naman niya itong ikinakagulat. Pero agad naman si Mor Ian na tumutol sa mga bintang ni Allen at sinabing ang necromancer mismo ang dumukot sa kanya paloob dito at sinaktan siya nito pero sinabi lamang ni Allen na sige tignan natin. At sinabi nito na iniisip ba daw ni Mor Ian na maniniwal sa kanya ang mga tao dahil sa sobrang bait nito. Sabay inabot niya ang holy water at sinabing inumin niya ito. Sinabi ni Allen na kung si Mor Ian ay isang necromancer ang mga lamang loob nito ay malulusaw kung uminom siya nito pero ito ang pinakamabuting gamot para sa mga tao dagdag pa ni Allen na ang mga sugat nito sa katawan ay siguradong gagaling ng mabilisan. Ngunit makikita sa mukha ni Mor Ian ang pag-aalinlangan at sinabi pa nitong hindi na kailangan pa ni Allen na bigyan siya ng magagandang bagay pero sumagot lamang si Allen na ito ay maganda. Kaya inumin na niya ito habang makikita sa mukha ni Allen na parang baliw kaya pinagpawisan naman si Mor Ian sa takot at dito lang muna matatapos ang kwento mga idolo kaya pa-like at subscribe na lang para sa susunod na mga video salamat po.